stress na ito si Risa. Alam niyo na yung kakaharapin niya kaliwat kanan ng kaso, nakikita niya, kunting natutunaw yung pangarap niya. So stress, nakikita niyo ba kahapon? Stress siya. Yung iba patawa-tawa lang eh. Si Risa, stress. Kakaharap siya ng kaso, nawawala pa yung pangarap niya. Pero ito issue. Tanim jurisprudence ka, Risa. Tinatanim mo, hindi lang witness. Tanim witness ka na, tanim jurisprudence ka pa. Si Risa, meron na namang bagong tanim. Okay, babasahin ko sa inyo ha. Kasi naalala nyo, si Risa po ay merong bulilyaso. Okay, meron siyang bulilyaso dito. Nagtanim siya ng witness dito sa KOJC, against KOJC at Pastor Kibuloy. Kaya nga po, alam nyo kung bakit atat na atat po si Risa? Na magkaroon ng hearing sa impeachment. Kasi sinampa, di umano ni Robin, na imbestigahan po ito. So, ang next po na iimbestigahan o pagkakaabalahan ng Senado, marami po silang pagkakaabalahan. Pero isa po sa pagkakaabalahan ng Senado, itong pag-iimbestiga sa tanim witness, di umano ni Risa. At ito po ay pangungunahan ni Robin Padilla. Kaya salute sa iyo, Robin Padilla. Kaya, alam nyo, gustong-gusto, bukod doon sa si Tamba, ang agresibo rito, si Tamba, si Risa, at si Tito Soto. Explain ko sa inyo kung bakit nila gustong-gusto matuloy yung impeachment. Si Tamba at saka si Risa, may pangarap to for a higher position. At tinik sa kanila, si Sara. Definitely, everybody knows, even the communist, mga NPA, mga kaliwa, pinklawan, pula, alam, pati mga bashers ko rito, pati mga vlogger, they know that the woman to beat is Sara. At alam nila malakas ito. Alam nila, in a fair election, they cannot win against BP Sara. Unless pumasok si Garcia, unless pumasok tong impeachment, yung may mga ganong kalokohan. But if we are talking of a fair election, everybody knows, even yung mga kalaban natin, alam, they cannot win against BP Sara. So itong dalawa, si Risa at saka si Tambaluslos, alam natin na talaga namang may pangarap. Okay? Tapos si Risa at saka si Tamba, katakot-takot din ang kinahaharap. Bukod sa pangarap nila, kaya gusto nila ma-eliminate si BP Sara, maraming kakaharapin na insertion problem. Mahilig kasi mag-insert. Mga kalalakihan, ingat kayo sa insertion. May legal kasi na insertion at may illegal insertion. Yung ginagawa ni Tamba, illegal insertion. So, meron pang flood control, meron pang ayuda, etc. etc. So, kakaharapin yan. Yan na po ang lalabas na balita. Yan na po ang iimbestigahang susunod. Ito naman si Risa, ang susunod na iimbestigahan ay yung tanim witness niya. Naalala nyo? So, gustong-gusto nila yung impeachment because that is diversion for them. Para hindi maasikaso etong vice cam sa pangunguna ni Tambaluslos. Etong tanim witness sa pangunguna ni Risa Ontiveros. Napurnada. Walang impeachment. So next na tayo. Pupunta tayo ngayon dito sa issue ng flood control projects na bilyon-bilyon pero binabaha pa rin tayo. In short, lagot sila. Wala na silang pantakip. Naintindihan? Ngayon, si Tito Soto, alamin pa natin. But remember, nung tumatakbo pa lang si Tito Soto, sinasabi niya na yung patungkol sa impeachment, talagang makikita na natin siya ng bahid ng
interesado siya talaga matuloy yung impeachment. And kahapon, litaw na gustong-gusto talaga niya yung impeachment. Si Tito Soto pa lang, ang hindi natin alam ano motibo. Pero ano sinabi ko sa inyo before, antay lang tayo konti. Lulutang ang totoong kulay nitong si One Ball University School Bukol Tito Soto. Lumabas ang katotohanan. Ayun, One Ball. Tingnan nyo mga banat kahapon. Barado siya, di ba? Parang graduate nga sa One Ball University. Parang school bukol talaga ang pinag-graduatean. Anyway, nagkalat siya ron, napahiyan. Alam nyo, na-expose itong mga ito. And minimensahe ko nga, may mga minensahe na akong abogado. Sabi ko, ituloy nyo. Ituloy mo pagtakbo sa 2028. Why? Because we need leaders like you. Hindi ko napapakalanan, pero may mga minensahe na akong abogado na alam kong kilala nyo kung sino yung minensahe ko. Hindi ko na lang sasabihin. Minessage ko sila. We'll see, coach, we'll see. Sabi ko, di bale po, promote namin kasi kailangan talaga ng abogado. Na-expose po ito. Mahihina utak nito. Pagdating kasi sa Senate, may bentahe po talaga yung brains. But anyway, lalabas po ang katotohanan. Kung lumabas ang kulay ni Tito Soto about this impeachment, lalabas din ang motibo niyan. May motibo yan. Hindi po pwedeng wala. May pangarap yan. Itaga nyo sa bato. Ay, ako, opinion ko lang yan, ha. Pero so far naman yung mga sinasabi ko nagkakatotoo eh. Di ba? Pasok tayo ngayon dito. Ito na yung bagong tanim ni Risa. The fact remains that at least one unanimous case was reversed en banc and it is not unheard of. The case of international service. This is a reminder that no one is immune from error. The most important thing is to correct it. Anong punto di? Anong issue rito? Naaalala nyo? Sinabi niya, meron na bang na-reverse, na binago ng Supreme Court, ganon. Tapos nagsabi siya ng mga jurisprudence. Diba? Tandem pa nga sila ni Tito Soto. Tinanong sila ni Marcoleta. En banc ba yan? Ibig sabihin, unanimous decision ba yan? En banc? Nung 15? O division lang? Anong sabi ni Risa? Unanimous en banc. Sinermonan siya. May nilabas po ang Supreme Court na sinasabi hindi totoo yung sinabi ni Risa. So lumabas, palpak yung sinabi ni Risa. Kaya dito, hindi ko maintindihan kung nagsosorry si Risa o nagyayabang. Kasi hindi po ganito yung nagsosorry eh. Di ba? Nagsosorry, nag-a-apologize. Tingnan nyo, nakakita na kayo na nagsosorry mayabang. This is a reminder that no one is immune from error. The most important thing is to correct it. Di ba? Mayabang pa. May sayad sa utak talaga to si Risa. Di ba pag nagsorry ka, kunwari, nahuli ka ng asawa mo ng bababae, sorry po. Kaya lang naman ako nagsorry kasi ikaw hindi mo na ako tinatabihan. O kasalanan pa nung asawa mo. Kung magsosorry kayo, magsorry na lang kayo. Wala nang pero. Wala nang kasi. Huwag ka nang mayabang. Kaya ka nga nagsorry Diyan nagkakagulo yung road rage. Sorry na, paharang-harang ka kasi dyan. Nagsosorry ka, mayabang ka pa. Di mag-aaway kayong ganito si Risa. Nakikita mong kayabangan? Bakit? Defense mechanism. Stress na ito si Risa. Alam niya na yung kakaharapin niya kaliwat kanan ng kaso. Nakikita niya yung kanyang pangarap. Ang problema sa pangarap niya, itinayo niya sa dagat. Gawa ng buhangin. Nakikita niya kunti-kunting natutunaw yung pangarap niya. Dinaanan lang ng isang agos
to now. Bakit? Mali kasi yung pagtanim mo ng palasyo mo eh. Sa dagat mo tinayo. Buhangin ang gamit mo, walang lalim. So stress, nakikita nyo ba kahapon? Stress siya. Yung iba patawa-tawa lang eh. Si Risa, stress. Kakaharap siya ng kaso, nawawala pa yung pangarap niya. Pero ito issue. Tanim jurisprudence ka, Risa. Pati jurisprudence, tinatanim mo, hindi lang witness. Tanim witness ka na, tanim jurisprudence ka pa. Oh. Tapos anong sasabihin mo rito? Ha? Ito, pakinggan nyo ito mabuti. There is a reminder that no one is immune from error. So parang ang sinasabi niya, nagkamali ako. Pag ikaw nagsalita, nagkamali. Pag DDS ang nagsalita, sasabihin nyo fake news. Bastos din kayo. You are hypocrites. Sige nga, Claire, tawagin mo, ano to? Fake news? Fake news peddlers? Peddler? Oh, yung kayong mga pinklawan ko, hindi kayo makapa-ipokrito, pasimba-simba pa kayo. Pinabless nyo pa yung impeachment. Kaya ako naiipokritohan dito eh. Pinabless nyo yung articles of impeachment. Anong ibig sabihin? Pag pinabless mo, pinagdasal mo, Lord, iwan ko na ito sa paanan mo. Sana po magtagumpay kami dito. But if not, this is important. Pag kayo magdadasal, this is very important. But if not, it is not my will. Your will be done. I will submit. Otherwise, wag ka na magdasal. Kung ang gusto mong sagot, eh yung sarili mo. Kasi pag nagdasal ka, may sagot na yes, no, and wait. Tatandaan po natin sa prayers lahat yan. Pag nagdasal ka, willing kang tagampin any of the three. Bakit? Because you humble your heart, you submit to the throne, you submit yung prayer mo to the King of Kings that you know better than me, so be it. This is my prayer, but if not, your will be done. Ganyan yung sinabi ng Panginoon, di ba? Kung maaari po, let this cup pass me. Ibig sabihin, let this sacrifice, yung bago siya ipako sa krus, but not my will. Ipinagdasal nyo, ipinag-bless nyo pa. Hindi nyo naman tinanggap ang sagot. Oh. Ganyan kayo, hypocrites. Why? Double standard kayo eh. Pag nagkamali, DDS, fake news. Pag kayo mistake, tingnan nyo kalokohan ninyo. But eto sa akin ha. At marami pong nagsasabi. Gayahin ko na rin yung mga sinasabi nyo. Alam nyo sabi ng taong bayan? Nababasa ko naman sa mga komentary. Nababasa, may mga mensahe namang nagsasabi sa atin. Kalat naman. Hindi ka nagkamali, Risa. Hindi ka nagkamali. Talagang sinungaling ka. Para sa akin ha, yan ang pinapaniwalaan ko. Sinungaling ka talaga. Bakit? Kung lulusot, lulusot. Kung hindi ka ba sinita, kasi ang problema, matagal to sa Senate, quote sila ng quote ng jurisprudence, walang sumisita. Hindi, sa totoo naman kasi kahit sa abogado, yung pag-aaral ng jurisprudence, ang dami niyan. Ang hirap talaga aralin yan lahat. Kaya nga minsan, team of lawyers, hindi ka kukuha ng isang lawyer, team of lawyers yan eh, for research. You make sure you are updated. Eh, ang dami.
So, hindi agad, mag-state ka niya, according to dududu. Oh, sige, okay niya, okay. Kasi hindi alam. Kaya nga, saludo kay Marcoleta, binara siya. Ay kinorek din ng Supreme Court. Kung hindi ba kinorek ng Supreme Court, aamin ka ba? Kung hindi ka ba kinorek ni Marcoleta, aamin ka ba? Kung sasabihin mong oo, tandaan mo. Hindi ka namin tatandanan. Tandaan mo to sinabi namin. Hindi ka namin tatanan. You know why? Marami kang kinote. Hindi ka nagsosorry. I-research namin lahat. Isa-isahin namin yan. Pagpalpak yung kinote mo jurisprudence, ibabalik namin dyan sa'yo. Sabi ko sa'yo eh. Kaya ka lang nagsorry kasi nahuli ka. Alam mo yung lalaki ng bababae? Napunta na naman tayo sa babaguhin naman natin. Yung babae naman. Yung babae ng lalaki. Hindi naman magsosorry yan eh. Pinatas ko lang ha. Hindi po ako sexist. Pinatas ko kasi kanina ko pa inaano yung babae, lalaki. Yung babae. Yung babae ng lalaki. Kaya lang umamin yan. Kaya lang nagsorry yan kasi nahuli. Hindi magsosorry yan. So, hindi po yun nagkamali. Sinungaling. Nakakita na ba kayo? Nang nabuntis. Kasi nagkamali. Ano yun? Nadapa ka? Bigla kang pumatong? Lukuhan. Walang kalukuhan ganon. Nadapa ka, tas kaya ka napapatong. Tapos bumomba ka pa ilang beses. Tapos sasabihin mo, nagkamali. Ganito yung ginagawa mo, Risa eh. Sorry po pero yan yung magandang halimbawa eh. Hindi po ako ayoko po ng kabastusan. Pero yan yung ginawa niya eh. Exactly that. Hindi ka nagkamali. Sinungaling ka, Risa. Niloloko mo taong bayan eh. Wala ka pang ibang aaminin. Baka lang wala tayong hindi po tayo nananakot. Kaya lang maraming mga nagbe-mensahe sa atin eh. May mga hawak na ebidensya eh. Baka mamaya ilabas nila yun. Tapos sasabihin mo, sorry, nagkamali ka lang. Kung kailan ka ulit na sita, saka ka ulit magsosorry. Tatandaan mo. Tatandaan mo, may tanim witness ka. Di umano. Baka mamaya, kalat na yung video mo niyan. Baka mamaya may magmensahe sa akin, may hawak na ebidensya. Sabi ko sa'yo, ingat. Kaya kung magsorry ka na ngayon. Otherwise, hindi pagkakamali yun, sinungaling. Pero yan ang tanong ko sa inyo mga pinklawan. Pag kayo nagkakamali, mistake, kaya nyo tawagin fake news peddler si Risa? Paano kung mapatunayan na nagtanim witness to? Kayong mga pinklawan, kung hindi kayo mga ipokrito, kaya nyo tawagin fake news peddler to? Paano kung mapatunayan na nagtanim witness to? Nagtanim jurisprudence? Kaya nyo bang ipakulong? That is illegal. And that is criminal. Mananawagan ba kayong ipakulong yan? Mananawagan ba kayong ipatapon sa ICC? Tanong lang, Yellow Pink. Kayo mahilig kayo magsimbay, di ba? Pinababasbasan nyo, nakaupo pa nga kayo sa harap eh. O parang yung pinabasbas nyo na articles of impeachment. Pag hindi nasunod ang gusto nyo. Dapat yan, hindi nyo dinala sa pare. Hindi nyo dinala pinabasbasan sa pare. Dapat yan, dinala nyo kay speaker. Doon nyo pinabasbasan sa kanya. Kasi ang susundin nyo naman si speaker. Pag sinabi ni speaker, tuloy ang laban, tuloy kayo. Kahit sinabi na ng Supreme Court. Kung sinabi ni speaker, tama na yan, tigil din kayo eh. Hindi nyo dapat sa pare pinabasbasan yan. Kay speaker.
Hindi ko na nga maintindihan kung sino Diyos nyo eh. I mean, nasasabi lang naman natin niya kasi anong ginagawa ninyo? Oh. Hindi tayo nagiging judgmental dito, okay? Pero napakaliwanag po eh. Huwag na nating guluhin. Immediately executory. Coach Oli, paano ko sa inyo mangyari yan? Sinabi ng Supreme Court, ikulong si PRRD. Anong gagawin mo? Sasabihin ko, hindi dapat ikulong si PRRD. Pero, dahil sinabi ng Supreme Court, dapat siyang ikulong. Sa katunayan, sinasabi nga namin, litisin nyo si PRRD rito. Bakit nyo binitbit sa ICC? We are willing to face the court here. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.